po sa Luzon, Quezon at buong Kapuluan, alas 4:02. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Gluco Pro. Say yes to the super fiber. Drink Gluco Pro. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Vanular, ang gamot sa diabetes at kolesterol sa bayan ng Vanular. Balitang balita sa Double B. Aarangkada na. Mga bago at mahalagang mga balita sa loob at labas ng bansa. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Ay mga kapuso, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po yung lingkod, Manny Vargas, para sa Balitang Balita sa Double B ngayong araw na ito ng Martes. Ika-27 sa buwan po ng Enero taong 2026. Kumusta na po sa mga kapuso natin? Ay sana po napapakinabangan natin ang benepisyo po ng may kalamigang simoy ng hangin. Ayan na yung kalakasan po na pagbugso ng amihan. Sana po yung magresulta yan sa mas mababang singil, konsumo natin sa kuryente. Diba? Kahit paano po idagdag bawas yan. Makatutulong yan para mailipat natin yung pong atin pong kaperahan sa iba pang mga pangangailangan, kasi nga po nakakabawas tayo sa ating gastusin, sa ating konsumo sa kuryente. Ayun, sana rin po hindi kayo inuubo-ubo, hindi po sinisipon-sipon. Ayan, samahan niyo po kami sa ating mga balitaan mga kapusat. Bago magkalimutan, wala pong pasok ngayon sa bayan ng Tantangan sa South Cotabato. Sana tama pagkakabanggit ko. Tantangan o Tantagan? Diyan po sa South Cotabato para po sa pagdiriwang ng kanilang ika-65, ika-65 founding anniversary at ika-16 na Kulitangtang Festival. Ngayong pong Martes, January 27. Yan sa mga kapuso po natin at sa mga malalapit lamang po dyan sa bayan ng Tantangan sa South Cotabato. Abay sana po makabahagi kayo sa kanila pong mga pagdiriwang sa kanilang kapistahan. Siyempre para na rin po mapalakas ang lokal na turismo. O teka, maraming mga balita ngayong pong malamig na Martes ng umaga. Kaya tara na. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. At para sa ulo mga balita sa ating pong balitang balita sa Double B ngayong pong araw na ito ng Martes, Enero 27. Nauna po sa ating mga balitaan. Eto, magandang balita po ito para sa marami na naghihintay po ng malamig na panahon. Mailabas ng kanilang mga itinatagong mga jacket. At makabawas nga po sa konsumo sa kuryente, mas malakas na ihip ng Northeast Monsoon o amihan. Asahan na sa mga lalabing araw ng Enero ayon po yan sa Pag-asa. Balitang balita sa Double B. Ito lang ang masakit na balita mga kapuso. Presyo ng diesel tataas ng mahigit piso kada litro ngayong umaga. Dagdag presyo naman sa gasolina at kerosene kasado na rin ngayong huling Martes ng Enero. Balitang balita sa Double B. Ikatlong yugto ng dagdag sahod para sa mga kawani ng gobyerno epektibo na ngayong buwan ayon sa Malacanang. Balitang balita sa Double B. Magandang balita rin po, sana nga po ay magtuloy-tuloy. Palitan ng piso kontra dolyar bumalik na sa 58 peso level makalipas ang mahigit 3 linggo. Balitang balita sa Double B. Dating Senador Bong Revilla at mga kapwa akusado sa manumalyang proyekto kontra baha sa Pandi, Bulacan, ililipat na sa regular na selda ngayong araw. Balitang balita sa Double B. Dalawang beripikadong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos in-refer na sa House Committee on Justice kahapon. Balitang balita sa Double B. Pre-trial chamber ng International Criminal Court idineklarang fit o nasa maayos na kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte para harapin ang kasong crimes against humanity kaugnay sa madugong gera kontra droga. Balitang balita sa Double B. 18 patay habang 10 nawawala matapos lumubog ang isang roro vessel sa Basilan. Balitang balita sa Double B. At sa ating balitang pampalakasan mga kapuso, sa kauna-unahang pagkakataon meron po ginaganap na malakihang tennis tournament sa ating bansa. At ang mas maganda dyan, ang ating pong Pinay tennis star na si Alex Iyala dinomina ang kanyang unang laban sa Philippine Women's Open kahapon. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Bantay Panahon!
Bantay panahon tayo mga kapuso. Posibleng lalo pang lumakas ngayong linggo ang Northeast Monsuno Amihan na nagdadala ng malamig na panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Ayon sa Pag-asa, inaasahan ng rurok o yung peak ng amihan sa Huwebes, January 28 kung saan ay maaaring bumagsak sa 6 o 7 degrees Celsius ang temperatura. Bukas po mga kapuso January 28. Pero kung pagbabatayan nila ang dato sa mga nakalipas na araw, posibleng umabot lamang sa 9 o 8 degrees Celsius ang pinakamalamig na temperatura ngayong linggo. Kahapon po naitala ang pinakamalamig na temperatura sa bansa sa Benguet na umabot lamang ng 11.2 degrees Celsius. Uy, napakalamig, malayelo. 12.4 degrees Celsius naman ang naramdaman sa lungsod ng Baguio. Sinabi ni Shinal Dominguez, pero specialist ng Pag-asa, natatagal nga po ang amihan season hanggang sa mga huling araw ng Enero hanggang sa unang linggo ng Pebrero. Bantay panahon! Balitang balita sa Double B. O sa mga kababayan po nating motorista, abay gising na po kayo ng maaga. Nang makapagkarga, sayang din ang madadagdag po sa inyong konsumo ngayong araw. Dahil may pahabol na panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya na langis ngayong pong huling Martes ng Enero. Batay sa magkakahiwalay na abiso, tataas ng 1 peso and 40 centavos kada litro ang presyo ng diesel. Katumbas po yan ng 14 na piso kung kayo po ay kumukonsumo at nagkakarga ng 10 litro ng diesel. Habang 40 centavos naman kada litro ang madaragdag sa presyo ng gasolina. Mayroon din pong taas presyo sa kerosene na 80 centavos kada litro. Ang ilang kumpanya langis, karamihan po mga kapuso sa mga gasolinahan, ay magpapatupad ng all price adjustment mamayang bago mag-alas 6 ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Mula sa hindi kagandahang balita, lipat tayo sa mga good news. Pero sana all, dahil kasado na po ngayong Enero ang ikatlong yugto ng dagdag sweldo para sa mga kawani ng pamahalaan. Ayon po sa Malacanang, batay ito sa inilabas na Budget Circular No. 601 ng Department of Budget and Management, alinsunod sa Executive Order No. 64 Series of 2024 hanggang 2027. Ang taas sweldo ay ibabase sa salary grade ng bawat kawani ng gobyerno hanggang nitong December 31 ng nakalipas sa taon. Saklaw ng ikatlong yugto ng taas sweldo ang mga regular, casual, contractual employees, gayon din ang appointees, elective officials, part-time o full-time sa sangay na ehekutibo, legislatura at hudikatura. Balitang Balita sa Double B. Isa pang magandang balita mga kapuso, bumalik na nga po sa 58 peso level ang piso kontra dolyar. Kahapon, nagsara ang palitan sa mahigit 58 pesos and 97 centavos kada dolyar. Mas malakas yan kumpara sa 59 pesos and 09 centavos noong Biyernes, January 23. Huling pumalo po ang piso sa 58 level kontra dolyar nitong January 2, pagpasok po ng bagong taon. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Inihahanda na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagsampa ng kaso laban sa mga opisyal at kontratistang sangkot sa gumuhong flood control dike sa barangay Kandating sa Arayat, Pampanga. Kasunod na rin ito ng napaulat na pagkasira ng naturang proyekto nitong January 23 na una nang gumuho noong Agosto ng taong 2024. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, malinaw na may seryosong problema sa disenyo ng proyekto kaya ito nasira. Sa ngayon, nagsagawa na ng technical na pagsusuri ang DPWH sa dike para makabuo ng permanenteng solusyon. Ang initial assessment is talagang mali yung disenyo at mali yung pagkagawa. No? So, sinubukan nating ayusin pero mukhang talagang nasa punto na tayo na hindi na talaga uubra yung proyektong yon. Yan pa tinig ni Public Works Secretary Vince Dizon, sinusubukan pang kunin ng GMA Integrated Use ang panig ng kontratistang Edmarie Construction na nagtayo ng naturang proyekto kontra baha. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Samantala po, ililipat na ngayong araw sa regular na selda ng New Quezon City Jail Male Dormitory sina dating Senador Bong Revilla at 4 iba pang kapwa-akusado sa maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Ini matapos ang 7 araw na medical quarantine. Makakasama niya ang 9 na iba pang persons deprived of liberty sa isang silid na 10 tao ang kapasidad.
Nilinaw naman ng Bureau of Jail Management and Penology na hindi makakasama ni Revilla ang mga kapwa niya akusado na una nang humiling na ilagay sa bukod na selda. Nakaharap sina Revilla sa kasong graft at malversation dahil sa Ghost Flood Control Project sa bayan ng Pandi na nagkakahalaga ng mahigit 92 million pesos. Definitely not with the four because of the previous request and may-merit naman ng request nila considering the nature of their case kung individually. Pero may possibility pa siyang masama dun sa 7 na una na kinulong dito nung October. Yes, it's possible po. Hindi naman sila magka-co-accuse. Definitely may makakasama siyang siyam. Yes, that's the instruction po. Iapatinig ni Jail Superintendent J. Rex Bustinera, tagapagsalita ng BJMP. Ayon sa ahensya, mahigit 3,600 pa lang ang laman ng New Quezon City Jail male dormitory, kaya hindi umano problema ang siksikan dahil kaya nito hanggang 5,000 mga PDL. Bunso dito, handa umano ang BJMP sakaling madagdagan pa ang mga makukulong dahil sa flood control scam. Balitang balita sa Double B. Samantala mga kapuso, abay ipasok na natin ito kagad ng magkaalaman. Ayan ha, mararanasan natin posible ano kaya gaano kalamig ang maaari pong maranasan natin dito po sa Metro Manila at mga kalapit lalawigan. Sa ating pong inaasam-asam na malamig na simoy ng hangin. At dito sa Metro Manila, ano na po ba ang naitalang pinakamalamig? Nasa ating linya po ngayon, si Miss Lori de la Cruz, weather specialist sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning. Sa lahat ng ating mga tagapakinig, kasalukuyan nga po, makakaranas pa rin ng mga pag-ulan sa cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa northern and eastern Samar, southern Leyte, Dinagat Island, sa Surigao del Norte dahil sa shear line. Sa Kamaynilaan naman, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, maulap na papawari na may mga mahinang pagulan dahil sa amihan. Sa natitirang bagay naman ng bansa, generally fair weather ang inaasahang panahon, iban sa mga localized thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. At sa kasalukuyan, wala na po tayong gale warning na nakataas sa mga bahagi ng ating mga baybaying target. Effective po at 5 a.m. yan later. Wala rin po tayong bagyo na minimonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. So yan ang latest. Ay, Miss Lori? Opo, pasensya na. Ito pong amihan natin, hanggang kailan ulit tatagal ito? Hanggang aabot ba ito na hanggang Marso o itong Pebrero lamang? First quarter, pwedeng matapos na? Opo, usually po hanggang February po. Minsan umaabot din po ng March, pero yung talagang peak po niya is January to February. Pero ma'am, yung pinag-usapan natin yung peak pero ito ay papasok yung ating panahon ng tag-init o yung transition natin papasok ng tag-init sa Marso na po Yes po. Ayun, so ibig sabihin itong Most likely March or April po. Pwede rin umabot na April. So pwedeng tumawid pa yung ating amihan hanggang mga 1-2 linggo ng Marso? Yes po. Ma'am, di ba pag yung transition, di ba may mga bugso pa rin, may mga occasional, may mga pagkakataon na bigla pa rin bubugso yung amihan, Hindi naman talaga parang puro init lang. Yes po, tama sir. Lalo na kapag naka-break naman or medyo may panandali ang pagtigil ng pag-iral ng amihan. Okay. Miss Lori, maraming salamat sa inyo ha. Wala naman, good morning. Good morning mga kapuso. Yan po si Miss Lori de la Cruz, weather specialist po ng Pag-asa. So yan ha, yung pong rurok ng amihan, iasahan nga raw po natin hanggang sa unang linggo ng Pebrero. At pagkatapos niyan, siguro medyo hihina na. Yun lang, transition period daw po, bago pumasok ang tag-init, pwedeng Marso hanggang Abril. Baka pwede naman sa Abril na lang talaga maging mainit ang panahon. O teka, bago sa iba pa nating mga balita mga kapuso, pasadahan natin ito kagad. Kung naalala nyo po, meron ng 2 inarestong dayuhang vlogger. Yung isa, pwede ko ba gamitin salitang nang uurot? Diba? Totoo naman nang nambubus ka. Nang nagpapainit ng mga kababayan natin, namimikon. Ayan. Para po makakuha lamang ng content. Kumbaga, gusto niyang galitin. Baka gusto niya mapanood siyang binubugbog ng mga Pilipino na malabo naman yatang mangyari. Diba? Hindi naman tayo ganung kapikon, pero yun ang ginawa nitong si Vitaly Dorovetsky na ngayon po ay sa kabutihang palad napadeport na. Yun nga lang, sa kanya pong pagpapadeport, sa kanyang sa kanyang pag-alis sa bansa, nag-iwan pa ng kontrobersiya. May mga nasibak.
Tas may isa pa siyang kababayan, abay gumawa rin ng kalokohan. 'Di ba, Rick? Oo, yung nagsabing magpapakalat daw po ng HIV, abay matindi rin ano. Kaya eto, ang PNP, siniguro po na wala silang tiyaga sa mga ganyang mga klaseng dayuhan na gumagawa po ng kalokohan at lumalabag sa mga batas sa bansa. Alamin nga na natin ang kabuuan po ng detalye yan. Magmumula kay Mark Malalad Mercado. Magandang umaga. Walang umaga, Manny, nagbabala ang Philippine National Police sa mga dayuhang bumibisita sa bansa na sumunod sa batas, umarap sa buong bigat ng justice system ng Pilipinas. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nortares Jr., tutulong ang PNP sa iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagmamanman sa mga gawain ng mga dayuhan para matiyak ang kanilang mga kilos ay naaayon sa ating batas. Pagigit niya, manatiling mapagmatsyag ang pulisya sa pagtupad ng tungkulin nitong protektahan ng publiko laban sa mga taong binabaliwala at hinahamon ng ating sistemang legal. Matatandaan, Manny, nakamakailan lang, tama yung binabanggit mo, naresto yung isang content creator, asan din ito, sa loob naman ng isang condominium sa Quezon City, matapos mag-upload ng mga video na kinunan sa Taguig kung saan iginit niyang may balak siyang magkalat ng Human Immunodeficiency Virus o HIV habang siya ay nasa bansa. Batay naman sa naging medical na procedure, lumabas na non-reactive sa HIV ang content creator at negatibo rin sa iba pang mga sakit. Sa kabila naman ito na negatibong resulta ng pagsusuri, sinabi ng PNP na kumilo sila dahil sa likas na banta ng kanyang mga naging pahayag. Marcado, matanong ko lang, Manny, yung bang ganong klase ng pahayag pwede pa rin ituring na halimbawa parang pasok sa terorismo kasi usapin ng kalusugan yun eh. Di ba? Parang hindi lang natin ma-qualify kung terrorism yung pasok niyan, pero may malinaw na banta doon dahil nagkakalat ka ng takot. oo At pwedeng diba? mag-cause siya ng panik, kaguluhan. Oo, yun. Alam mo naman, siyempre, ang PNP, kapag patupad ng batas, kailangan yung peace and order. Consider natin, isa siyang vlogger, may followers yan. Paano ngayon kung may naniwala, di ba? Na ang iniisip dito sa Pilipinas, nagpakalat na siya. Alam naman natin, may mga tao na hindi pa nakakaunawa sa issue ng HIV. Yung iba, madikit ka lang, nalaman na may HIV, di ba, nandidiri na, natatakot Kumbaga na. nagkakaroon, May Manny, ng stigma. Oo, Stigma. yung hanggang ngayon, hindi pa talaga nawawala yung stigma na yan. May mga maling akala pa rin. Ayun na nga kaya mahirap din yung sa panahon ngayon, no? Hanggang ngayon hindi pa rin nabuburan, kaya dapat alam din kung paano kumakalat yan. So ayan, lalo pa ngayon nga na may pinakalat nga siya na impormasyon, no, na magpapakalat siya ng HIV, bagaman negative. Sabi ng PNP, hindi nila pinapahintulutan yan, hindi nila tinotolerate yan, at yung mga dayuhan pa na may balak pang gumawa niyan, 2 Russia na yan. So ayan, may babala na yung PNP, hindi nila papayagan na meron mga lumapastangan sa justice system ng Pilipinas. Ang inyong kapuso, Mark Makalala ng GMA, Super Radio, DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB, balitang totoo. O di ba mga pasaway mga kapuso? Ay grabe. Samantala po sa iba pang mga balita sa oras nating 4:20 ng umaga, in-refer na sa House Committee on Justice ang 2 verified impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil dito, gumulong na ang 1-year bar rule o yung pagbabawal sa pagkasampa ng panibagong impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa loob ng 1 taon. Alinsunod yan sa Rules of Procedure na i-impeach o sa Procedure in Impeachment Proceedings ng Kongreso. Matatandaang noong January 19, inihain ng isang abogado ang unang reklamo na inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Kahapon, opisyal na rin tinanggap ng House Secretary General ang ikalawang reklamong inihain ng Grupong Bayan at inendorso ng Makabayan Block ng Kamara. Wala pa namang pahayag ang Malacanang kaugnay sa nasabing referrals. Pero dati na nilang sinabi na handang harapin ni Pangulong Marcos sa mga reklamo dahil tiwala umano siyang walang nalabag na anumang batas. Balitang balita sa Double B. Itinakda naman sa February 23 ang confirmation of charges hearing sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yan ay matapos ideklara ng ICC pre-trial chamber na fit o nasa maayos na kalagayan si Duterte para humarap sa paglilitis. Inilabas ng pre-trial chamber 1 ang desisyon matapos matanggap at mabusisi ang report mula sa itinalaga nitong panel of independent medical experts na sumuri sa dating Pangulo.
Matatanda ang ipinagpaliban ang confirmation of charges hearing na nakatakda sana noong September 2025 dahil iginiit ng kampo ni Duterte na hindi na nito kayang humarap sa paglilitis dahil umano yan sa lumalang kalusugan ni Duterte na nahihirapan na umanong maunawaan ang ebidensya laban sa kanya, gayon din ang direktiba ng kanyang mga abogado. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung personal na haharap sa pagdinig si Duterte. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. At kaugnay nga po niyan, ibinasura ng ICC ang tangka ng kampo ng dating Pangulong Duterte na tutulan ang hiling ng mga biktima ng drug war na italaga bilang kanilang abogado ang ilang personalidad dahil sa pag-akusa umano sa depensa ng judicial trolling. Partikular na tinukoy ng kampo ni Duterte ang kapwa ICC accredited lawyers na sina Joel Butuyan at Gilbert Andres, gayon din ang Office of Public Counsel for Victims o OPCV. Giit ng mga abogado ng dating Pangulo, ang mga nabanggit na personalidad ay inaakusahan silang nagpapasimula ng online hatred at judicial trolling. Walang tigil din umano nilang binabatikos ang estratehiya ng depensa sa mga panayam sa media at lantarang inihahayagang pagkutya sa dating Pangulo o pagiging guilty nito kahit hindi pa nahahatulan. Pero giit ng Pre-Trial Chamber 1, pasok pa rin bilang mga abogado sa kaso sina Butuyan at Andres dahil hindi naman nakakaapekto ang personal nilang opinyon sa kanilang profesional na tungkulin para katawanin ang mga biktima. Sa kabilang banda, hindi rin pinagbigyan ng Pre-Trial Chamber ang hiling ng OPCV na muling buksan ang proseso ng aplikasyon para sa victims' participation dahil magpapatagal lang lalo ito sa paglilitis na labag sa karapatan ng akusado. Balitang Balita sa Double B. Ipinasabpina naman ng PNP Criminal Investigation Detection Group ang nagnotaryo sa isinumiting affidavit of loss ng kampo ni Charlie Atong ang kaugnay sa mga nawawala umanong baril nito. Ayon sa CIDG, ito ay para malaman kung ang pirmadong affidavit ay ginawa bago o pagkatapos maglabas ng warrant of arrest laban kay Ang. Binigyan ng hanggang Miyerkules ang nagnotaryo para sumagot sa subpoena. Matatanda ang January 16 nang i-revoke ang lahat ng baril na nakarehistro sa pangalan ng negosyante habang binawi rin ang kanyang permit to carry. Sa ngayon, patuloy na tinutugis ng mga otoridad si Ang na itinuturing ng number 1 most wanted sa bansa. Sinabi pa ng CIDG, hindi bababa sa 40 tips ang kanilang natatanggap hinggil sa kinaroroonan ni Ang. Balitang Balita sa Double B. Mga balita muna sa labas ng ating bansa, mga kapuso. Kung tayo po ay kahit paano natutuwa sa malamig na panahon, matindi naman po ang epekto nito sa ibang bansa, mga kapuso, kung saan hindi bababa sa 10 ang mga namatay dahil sa matinding winter storm na naranasan sa Amerika. Sa New York City, 5 po ang nasawi kung saan ilan sa mga biktima ay natagpuan sa kalsada sa gitna ng matinding lamig. Sa ulat ng GMA Integrated News, ilang negosyo rin ng mga Pilipino ang nagsara sa bahagi ng tinatawag na Little Manila sa Woodside, Queens sa lungsod. Nakahanda umano ang konsulado ng Pilipinas sa New York sakaling may mga Pilipinong mga ilangan ng tulong. Samantala, nabalot din ng niebe ang White House sa Washington, D.C. habang kanselado rin ang mga flights sa lugar. Namuti rin ang mga sasakyan at lansangan sa Connecticut at sa Texas kaya't naging abala ang mga residente sa pagpapala para mayroong madaanan. Ganyan din po ang sitwasyon sa Pennsylvania at New Jersey. Sa Tennessee naman, mahigit 300,000 na bahay at negosyo ang nawalan ng kuryente at ilang puno rin ang natumba. Ayon kay US President Donald Trump, maituturing na historic o makasaysayan ang naranasang winter storm sa kanilang bansa. Dahil dito, inaprubahan ni Trump ang pagdedeklara ng Federal Emergency Disaster para sa 12 US state na karamihan ay nasa tinatawag na Mid-South. Mahigit 100 milyong individual din ang binalaan kaugnay sa matinding lamig mula sa Canadian border hanggang sa Gulf of Mexico. Balitang Balita sa Double B. Samantala, 4 ang patay habang 1 ang nawawala sa Greece. Kasunod po ng pagsabog na sinundan ng sunog sa paggawaan ng biscuit malapit sa lungsod ng Trikala. Ayon sa may-ari ng pabrika, hindi pa malinaw sa kanya ang sanhi ng pagsabog. Nabatid po na mayroong 13 tao sa loob ng biscuit factory nang maganap ang insidente pero 8 lamang ang nakalabas.
Patuloy pa naman ang investigasyon ng mga otoridad ng bansang Greece sa nasabing insidente. Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Magtungo po tayo sa mga balita po na naganap sa mga lalawigan, mga kapuso. Iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard at ng Maritime Industry Authority o Marina ang paglubog ng MV Tricia Kirstine 3 sa Basila na ikinasawi ng 18 individual. Pero ayon kay Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, hindi nakasama sa titingnan ng anggulong overloaded ang barko dahil mayroon itong kapasidad na 352 katao habang 344 lamang ang sakay nito nang maganap ang aberya. Mayroon din anyang updated passenger ship safety certificate ang naturang Roro hanggang October 2026. Sa inisyal na impormasyon, posible umunong lumubog ang barko dahil sa masamang panahon. Una nang sinabi ni Basilan Governor Mujib Hataman na tumagilid ang barko na pinasukan ng tubig bago tuluyang lumubog. Samantala, aalamin din kung may sinalubong na malaking alon ang barko. We use naman a systematic base of search and rescue approach. Kasama po yun yung pag-compute ng current sa area na yan. Yung lakas ng hangin din, so kasama yan. Yan po ang tinig ni Coast Guard Captain Noemi Cayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Sa kabilang banda, ipinag-utos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang paghahatid ng tulong sa mga nakaligtas sa insidente. Ang DSWD po ay inutusan na po ng Pangulo para po mabigyan ng karampatang tulong ang ating mga kababayan na naapektuhan po nito at nabiktima po sa nasabing incident. Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa isang pahayag, sinabi naman ng may-ari ng barko na Aleson Shipping Lines Incorporated na agad silang rumesponde nang matanggap nila ang distress call. Nakikipag-ugnayan na rin umano sila sa mga otoridad na nagsasagawa ng search and rescue operations kasabay ng pag-abot ng pakikiramay sa pamilya ng mga biktima. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Kaunay po nito, 10 pasahero ng lumubog na Roro vessel na MV Tricia Kirstine 3 sa Basilan ang patuloy na hinahanap sa puspusang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa ulat ng GMA Integrated News, kabilang sa nawawala ang mismong kapitan ng barko. Kwento ng ilang nakaligtas, biglaan ang naging pangyayari. Biglaan talaga yung nangyari, sir. Parang akala namin parang mag-stay lang yung yung pag-alagos. Bigla na natabingi. Yun na, yung mga tao, nagpapanik na sila. Tapos yun na, yung pag-ganyan, sir, doon na nahulog na yung mga iba. Hindi pa ako marunong maglumangoy, pero ginawa ko pa rin para. Yan po ang tinig ni Fat Raliza Uyob, isa sa mga naligtas. Nabatid na papuntang Sulu ang barko na galing Zamboanga at may sakay na 317 na pasero at 27 na crew bukod pa sa isang truck na karga nito. Sa ngayon, nakalubog pa rin ang barko sa lalim na mahigit 70 metro sa baybayin ng Baluk-Baluk Island. Sa aerial footage ay binahagi ng Philippine Coast Guard sa dagat ng Basilan, makikita ang oil sheen o yung manipis na langis na tumagas mula sa barko. Ayon kay Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, may kargang 25,000 liters ng diesel fuel ang lumubog na Roro. Sa kabila nito, hindi pa nila ikinokonsidera sa ngayon ang paggamit ng oil dispersant na posibleng makaapekto sa yamang dagat sa lugar. Kusa rin umanong nag-evaporate sa natural na paraan ang nasabing uri ng langis. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. 9 na estudyante at 3 crew ng nagkaaberyang bangka ang nasagip ng Philippine Coast Guard sa Glan, Sarangani nitong weekend. Base po sa investigasyon, nagsasagawa ng marine biology fieldwork ang mga estudyante nang magkaaberya ang makina ng sinasakyan nilang motor bangka Gwin. Nasira rin ang katig nito dahil sa malalaking alon. Sa ngayon po ay nasa maayos ng kalagayan ang mga nailigtas. Balitang Balita sa Double B. 2 trabahador ng ginagawang gusali sa Mandawi City sa Cebu ang nasawi matapos mabagsakan ng semento. Base po sa investigasyon, inaakyat noon ang 8 sako ng semento papunta sa 19 na palapag ng gusali gamit ang crane nang bumigay ang isa sa mga kable at nabagsakan ng mga biktima. Dead on the spot ang dalawa, habang isa pa nilang kasamahan ng sugatan at agad isinugod sa ospital. Nagsasagawa na ng Occupational Safety and Health Investigation ang Department of Labor and Employment Region 7 hinggil dito. Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Samantala po mga kapuso, nagpasalamat naman ang liderato ng Philippine Coast Guard sa China Coast Guard sa pagsagip nito sa mga tripulanting Pilipinong sakay ng lumubog na MV Devon Bay sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Gavan,
labas ang usapin ng teritoryo at jurisdiksyon sa panahong mayroong aberya sa karagatan. Ang ating pasasalamat sa ating kapwa Coast Guard sa kanilang pagtugon, sa kanilang responsibilidad bilang Coast Guard na mag-render ng search and rescue. Saan mang dako ng mundo, hindi natin pinag-uusapan kung ang teritoryo, hindi natin pinag-uusapan ng jurisdiction. Sa panahon na buhay ng tao ang nakataya. Yan ang tinig ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Kinilala rin ni Gavan ang kabayanihan ng Pilipinong kapitan ng MV Devon Bay na kasama sa 4 na patuloy na pinaghahanap na inuna ang kaligtasan ng kanyang mga kasamahan. Matatanda ang nagkaaberya ang Singapore flag na MV Devon Bay sa West Philippine Sea noong nakalipas sa linggo kung saan 2 ang nasawi habang 15 ang nakaligtas. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na makatatanggap ng angkop na tulong ang mga nakaligtas na tripulante. Balitang balita sa Double B. 2 araw pong magkasamang naglayag ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Estados Unidos nitong linggo at Lunes para sa ika-11 bilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Layo ng aktibidad na palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa upang lalong mapaigting ang kakayanan ng Pilipinas na maipagtanggol ang karapatan at soberenya sa karagatan. Sa ginanap na pagsasanay, ipinadala ng Pilipinas ang BRP Antonio Luna at BRP Gabriela Silang habang ang USS John Finn naman ang lumahok sa panig ng Amerika. Sa gitna ng joint drills, isang barko ng People's Liberation Army ng China ang namataan sa hindi kalayuan pero hindi naman naging balakid yan sa aktibidad ng Pilipinas at Amerika. Kabilang sa isinagawang pagsasanay ng dalawang bansa ang deck landing qualification drill kung saan ay kinailangang lumapag ng Philippine Navy AW-109 helicopter sa BRP Antonio Luna habang ito ay umaandar. Lumahok din sa kaparehong drill ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard na unang beses sumama sa pagsasanay ng Pilipinas kasama ang mga kalyadong bansa. Lunes ng hapon na magpalitan ng saludo at kaway ang mga sundalong kalahok sa barko na hudyat ng pagtatapos ng makabuluhang aktibidad sa West Philippine Sea. Meron tayong surface warfare exercise. Sa mga nakaraan, madalas is maneuvering at saka communications lang. So hopefully sa mga susunod is meron pa ring surface warfare exercise at as much as possible is merong anti-submarine exercises din. Yan ang tinig ni Captain Jennifer Monforte, Commanding Officer ng BRP Antonio Luna. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Ipinrotesta naman ng Pilipinas ang umiinit na sagutan sa pagitan ng Chinese Embassy at mga opisyal ng bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy nilang sinusuportahan ng mga opisyal ng Pilipinas sa pagtindig para sa soberenya, karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas. Pinahahalagahan din umano ng bansa ang debate pero mahalagang maging maingat sa pananalita at aksyon. Sa kabilang banda, iginiit ng Malacanang na suportado ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal na nagtatanggol sa posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Kapag po ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga heads po ng ahensya ay tama at naaayon sa batas ng ginagawa at naaayon sa ating advokasya na ipaglaban ang karapatan at interes ng bansa, yan po ay sinusuportahan ng Pangulo. Yan po tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Balitang Balita sa Double B. Samantala po mga kapuso, sa iba pang mga balita, gagamit na ng automated process ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para matukoy ang roadworthiness ng isang sasakyan. Ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II, gagamitin ito sa lahat ng motor vehicle inspection centers sa buong bansa. Bukod daw sa pagtiyak na ligtas sa mga masasakyan ng publiko, kasama na ring susuriin ang kalinisan ng mga ito lalo na ng mga bus. Sumakay ako sa bus dito sa Metro Manila. Napansin ko, ang dumi. Alam mo yung kadumihan, maraming papel, maraming nagkalat. Sabi ko, hindi nyo ba ito nililinis pagdating nyo sa inyong garahe? Bawat ikot, kailangan nililinis yan. Hindi pwedeng tatambak na yung dumi, tapos sa katapusan na ng araw, doon nyo lang dilinisin. So there's a certain standard of cleanliness. Hindi pwedeng parang ginawa mo ng basura yung loob ng bus. Sabi ko, ito, basic to eh. Sabi ko, hindi dapat makatakas yung mga simpleng ganito.
Yan po ang tinig ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II. Kung hindi susunod ang mga tsuper, pagmumultahin umano sila at maaari pang masuspindi at bawian ng prangkisa. Pabor naman dito ang ilang grupo ng transportasyon lalo't kaligtas ng mga pasero ang nakasalalay. Sinusuportahan natin ang pahayag ng LTFRB. Tayo po ay namamasada at nagbibigay ng serbisyo publiko sa taong bayan. Kung hindi po maayos ang ating mga sasakyan, lalo na po itong mga pampublikong sasakyan, buhay at buhay na kaluluwa po ang sakay natin. Kasama po yung ating mga drivers. Yan naman natin ni Mar Valbuena, presidente ng grupong Manibela. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Isang Pilipinong biktima ng illegal recruitment sa Laos ang ligtas na napauwi ng pamahalaan pabalik sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Immigration, isinagawa ang repatriation para sa 27 anyos na Pinoy nitong January 20. Sa record ng immigration, napag-alamang umalis ang biktima ng June 2025 bilang isang turista patungong Thailand. Kalaunan, inamin ng Pinoy na bumiyahe siya sa Laos para magtrabaho bilang customer service representative kapalit ang pangakong 40,000 pesos na buwan ng sweldong nakita niya sa social media. Ngayon man, ginawa umano siyang finder pagating sa naturang bansa kung saan ay inatasan siyang maghanap ng mga pwedeng ma-scam. Balitang balita sa Double B. Sa balitang pampalakasan mga kapuso, sana po, crossing fingers, magtuloy-tuloy ang laban at panalo po ng ating kababayan. Dinomina ni Pinay tennis star Alex Ayala ang unang laban sa Philippine Women's Open ng Women's Tennis Association 125 tournament na ginaganap ngayon sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila. Iyan ay matapos niyang talunin ng pambato ng Russia na si Alina Sharayeva sa score na 6-1 at 6-2. Dahil dito, aabanti na si Ayala sa round of 16 ng nasabing torneo. Sa kabilang banda, bigong umusad ang iba pang manlalaro ng Pilipinas sa sina Teniel Madis at Elizabeth Abarquez. Natalo din sa women's double si Kay-Ann Emana, gayon din si Angeline Alcala. Samantala po, inanunsyo ng mga pamunuan ng LRT2 at MRT3 na may handog silang libreng sakay para sa lahat ng kalahok sa Philippine Women's Open hanggang sa January 31. Sakop nito ang officials, coaches, staff, mga manlalaro at maging ang mga event volunteer na mayroong ipakikitang patunay tulad ng valid ID at WTA accreditation pass. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. At bago tayo mag-break mga kapuso, muli po, taus-pusong pasasalamat po sa inyo pong suporta at pagtitiwala na ibinibigay sa amin. Dahil kung wala po kayong tiwala mga kapuso, hindi rin po kami pagtitiwalaan ng mga nagkakaloob ng mga pagkilala. Muli po kasing tumanggap ng pagkilala ang Super Radio DZBB. Ang parangal ay mula sa ikawalong Gawad La Salineta ng De La Salle Araneta University. Kinilala po ang Super Radio DZBB bilang Most Outstanding Digital Radio Station. Bukod sa DZBB, pinarangalan din ang iba pang personalidad at programa ng GMA Network. Balitang Balita sa Double B. Ay mga kapuso, tuloy-tuloy naman tayo sa mga balitaan. Pero as usual, ilan muna pong mga paalala. Oras natin ay alas 4:39 na. Balitang Balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Super Radio Number 1. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Ay mga kapuso, meron pa kayo hanggang January 31 para magpadala po ng inyong entries para sa grand draw ng ating resibo panalo promo. Next week, 10 20,000 pesos. 10 20,000 pesos, 5 50,000 pesos at 1 milyong piso tax-free ang ipamimigay po sa ating grand draw. Easy sumali, easy money. Pumunta lang sa GMA Radio Promos and Events Facebook page para po sa mga detalye. Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay atid sa atin ng Alaxan FR, Celine Plus, Enervon Z Plus, Rexidol Forte, Cream Silks Vitamin Boost Conditioner, Sunsilk, Super Radio AM Nationwide at Barangay FM Nationwide. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB-243-600 Series of
2025. Hindi pa titinag, hindi pa huli, hindi pa aawat. Number 1 sa buong taon ng 2025 sa AM station ang Super Radio DZBB. Sa FM station ang Barangay LS 97.1. Maraming salamat po dahil numero 1 kami sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio. Number 1. Mga kapuso, ako po si Lala Roque. Salamat ha sa pagtitiwala at ramdam na ramdam namin ito sa taong 2025. Kaya naman ang Super Radyo DZBB ay number 1. At ngayong 2026, hayaan niyong manatili kaming inyong mata, tenga at boses sa inyong bahay, buhay at sa lipunan. Basta radyo, solid DZBB tayo! DZBB, Super Radio number 1. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Balitang balita sa Double B. Ay, good morning sa mga kapuso po natin. Good morning, pero aray na ko ang ating background. Kay Mang Eugenio, magandang umaga po muna sa inyo mula po sa Kinasangan sa Cebu City. Maraming salamat. Si Mang Alejandro, good morning. Sabi niya, congratulations DZBB. Maraming salamat po. Mula sa Davao. Si Aling Esther, good morning. Sino pa ba yung mga kapuso natin na bihira natin? Pasintabi po, unahin ko muna yung mga bihira kong nababasa. Yung mga pangalan tulad ni Vilma, ayan. Si Jazz Cordovan, good morning. Mula po sa Barangay Molino 4 sa Bacoor, Cavite. Maraming salamat po sa inyo. Si Aling Rose, mula naman po sa Quezon City. Si Lilin, ayan taga-Arayat, Pampanga. Palagi ang po nakatutok sa ating pong Facebook Live. Maraming salamat. Sino pa ba? Si Mike. Uy, bihira ko mabati si Mike. Lauro, magandang umaga po sa inyo. Si Justine. Uy, sobrang lamig daw po sa Calamba, Laguna, sabi ni Aling Vicky. Ayan, At si Atelet, good morning. At si Aj, good morning po mga kapuso. Si Aling Babies, good morning din. At sabi ni Ate Luz, congratulations DZBB. Maraming salamat po mga kapuso. Sabi ni iba, bakit aray tapos puro pagbate? Syempre po, nagpapasalamat lamang po kami sa pagkilala pong tinanggap namin. Pero ito po yung masakit na mamaya po mararamdaman natin bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Yan po yung taas presyo sa produktong petrolyo. Ay bakit napaka-importante po niyan? Kasi po, yan ay mararamdaman hindi lamang ng mga motorista na may-ari po ng mga sasakyan, kundi po ng bawat isa sa atin. 1 peso and 40 centavos po ang taas sa presyo po ng diesel. Kada litro po yan 40 centavos po para sa gasolina at 80 centavos sa kerosene. Kerosene na lamang. Sino po ba ang gumagamit ng kerosene? Di ba sina nanay? Pag nagluluto po sa bahay na ang gamit po nila ay kalang digas. Syempre, pag gumagalaw po yung mga produkto niyan, asahan nyo na rin na pwede pong gumalaw din pa itaas ang LPG. Lalo nga po at taglamig sa maraming bansa. Meron pang winter snow sa Amerika, di ba Kapitan Andoy? Sabig sabihin, mas malakas po ang konsumo nila ng LPG doon ngayon. At dahil po sa nagtataas ang presyo ng diesel, anong mangyayari sa pamasahe? Lalo na pong magkakaroon ng dahilan ng mga tsoper at ang mga operator ng mga pampublikong sasakyan na humirit ng dagdag pasahe. At dahil sa truck ay pinaandar po ng diesel, alam na natin niya. Pwede pong magmahal ang mga produkto. Kaya napaka-importante mga kapuso. Balitang balita sa Double B. Ito po, napaka-importante na bumaba. Bumaba po ang halaga ng dolyar at ang tumaas po ay ang halaga ng piso. Sabihin nila, Manny, di ba nung nakaraan umabot na ng 59 pesos ang halaga ng piso? Ngayon ay 58 pesos and 97 centavos na lang. Mas mababa yan. Pat sinasabi mong tumataas? Halaga po kasi ang pinag-uusapan natin dito. Habang bumababa po ang numero ng piso kontra dolyar, ibig sabihin po niyan mas nagkakaroon ng halaga ang ating piso kontra dolyar. At kapag ganyan po ang sitwasyon mga kapuso, nakatutulong po ang malakas na halaga ng piso
para kung anuman pong pagtaas sa presyo po ng mga imported na produkto tulad ng petrolyo ay mabawasan. Kasi isipin na lamang po ninyo, kung mas bagsak po ang ating piso, imbis na umabot ng 58, umabot pa ng 60 pesos, ay nako, baka yung 1 peso and 40 centavos na dagdag sa produktong petrolyo mga kapuso, baka 2 piso pa yan. So napaka-importante po talaga na bumaba ang halaga ng dolyar at ang tumaas po ay ang halaga ng ating piso. At ganun din po mga kapuso, ano po ang pangunahing epekto niyan? Yung pong mga padala ng inyo pong mga mahal sa buhay mula sa abroad, bagamat sasabihin, kung bababa ang halaga nyo, di mababawasan. Ay oo. Pero yung bilihin naman po natin, na karamihan nga po ay imported ngayon, may tsansa po na hindi magmamahal. Ayan ha. Kapag maganda po ang halaga ng ating piso, may tsansa po yung mga binebenta po sa mga supermarket, yung mga ibinebenta po sa mga palengke, ay hindi po tataas ang presyo. Pabor yan para kay Juan de la Cruz, di ba? At kapag maganda po ang halaga ng piso mga kapuso, mas maliit po ang mga bayarin sa mga utang. Ito na. Balitang balita sa Double B. Magre-resulta yan mga kapuso sa dagdag sweldo. Oo, sana all. Bakit? Kasi po, ngayong Enero mga kapuso, ang magkakaroon pa lamang po ng dagdag sweldo, ito pong mga kawani ng pamahalaan. O mga Mr. at Mrs. Huwag kakalimutang ideklara ang sweldo. Ngayon nga pong Enero ay 3 yugto ng dagdag sahod para sa mga kawani ng pamahalaan at ang pinakamaganda dito mga kapuso, ito hindi lamang po yung mga regular na kawani ng gobyerno. Sa lagay niyan, Lawrence Tanhoco, kwentuhan na lang ba tayo? Hindi ka ba magpapakain mamaya? Walang masama ron. Saklaw po na 3 yugto ng taas sweldo ang mga regular. Ito yung mas maganda. Pati po yung mga casual, contractual employees, mga appointees, mga halal na opisyal o elected officials. At ang mas matindi, kasama po dyan ng mga part-time o kaya po ay full-time na mga empleyado sa sangay ng ehekutibo, legislatura at hudikatura. O di ba ang ganda? Sabi ng mga empleyado ng gobyerno, lalo na yung mga casual, sana all. Ay talaga pong sana all. Kasama kayong lahat. Wala pong exempted. Diba? At least magandang balita po yan. Para po sa mga kawani, yung aming pong kasamahan dyan sa Department of Justice. Si George at yung kanyang grupo, yung mga taga-maintenance. So ayan, baka sakaling pati kayo ay makinabang. Sana So magandang empleyado, maganda pong balita yan para sa mga kababayan natin. Gusto kong manalo. Kaya itong sina Steve, sina Felix, sina Emma, ni Tuan-tuwa. Magpapakain daw mamaya si Lawrence. Balitang balita sa Double B. At eto po mga kapuso, paulit-ulit po, hindi kami magsasawa sa pakikiusap, pagpapaalala sa mga kababayan natin. Nandyan po yung Department of Migrant Workers. Nandyan po ang Department of Labor and Employment. Meron pong mga isinasagawang regular na job fair. At ang lagi pong sinasabi mga kapuso ng DMW, doon lamang po sa mga lehitimong recruitment agency. O kaya naman po, kung government to government, yung pong pag-aalok ng trabaho, diretso po sa DMW. Huwag po yung alok na trabaho ng kapitbahay o yung alok na trabaho po ng estranghero. Tapos paglalabas po kayo, maglalabas din kayo ng pera, gagastos kayo. Kayo po ay lalabas bilang turista at kayo po ay kumpiyansang magkakaroon ng trabaho abroad na magkakaroon po ng magandang sweldo. Ayan, babalik ka rin. Pero pagbalik mo po, hindi masarap ang pakiramdam, kundi ikaw po kasi ay malungkot dahil ikaw ay biktima. Ito, 27 years old po na kababayan natin. Umalis po noong June bilang turista papuntang Thailand. Ang dami na pong insidente, ang dami ng balitang kumalat, ang dami ng paalala at pakiusap, ang dami ng babala, marami pa rin pong matitigas ang ulo. Ano nangyari? Siya po ay sinaklolohan, iniligtas. Kasi po sa halip na siya ay kumikita ng 40,000 pesos bilang customer service representative,
Siya po ay nabiktima ng scam, nakaranas po ng pagdurusa. Ginawa siyang tagahanap ng bibiktimahin ng scam. Ginawa po siyang finder. Kaya nga po ang paalala ng Bureau of Immigration sa mga kababayan natin, sa pagtanggap po ng trabaho sa ibang bansa na nakikita online at hindi po dumadaan sa illegal o sa legal na proseso, wag niyo na pong papatulan. Kasi may mga kwentuhan pa kami dyan, Ma'am Dana Sandoval ng BI. Sila pa yung inaaway minsan ng mga kamag-anak. Sila pa yung mga inirereklamo kasi raw po ipinopost pa sa social media na kesyo raw po ay walang konsiderasyon. Magbabakasyon lang daw sa abroad yung iba nating kababayan, hinaharang pa. Kaso naman po yung destinasyon, yung itinerary, ay kaduda-duda. Kasi ang plano po talaga, hindi talaga magbabakasyon, magtatrabaho po ng illegal sa ibang bansa. Yan po yung nakakalungkot doon, ano? Gusto nyo pang mabiktima talaga bago kayo magpaawat. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. At kung gusto nga po kasi ninyong magkatrabaho mga kapuso, nag-aanunsyo tayo araw-araw. Basta po nagpaabot sa atin o kaya po may nakita tayong lehitimong post, official na post ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, kasama na po dyan yung mga lokal na pamahalaan, i-anunsyo po natin. O sa mga taga Muntinlupa City, kahapon po, probinsya ang inanunsyo natin. Ngayon, Muntinlupa City, 8 a.m. hanggang alas 12 na tanghali sa Barangay Kupang Events Place. Iba't ibang mga trabaho po yan tulad ng kahera, bagger, store clerk, customer assistant ang inaalok po sa kanilang job fair mamaya sa Parañaque City. Parehong oras, 8 a.m. hanggang 12 noon sa Parañaque Peso Office Lobby. Isa pong multi-purpose cooperative company ang nag-aalok ng trabaho. Mayroon daw pong 20 bakanting trabaho. Malay nyo, para sa inyo yon. Dito naman sa Quezon City, mula po alas 8 ng umaga, District 5 Action Office sa Novaliches. 2 kumpanya po ang nag-aalok ng trabaho bilang housekeeper, company nurse, kahera at iba pa. Sayang yan. At sa mga taga Davao mga kapuso, kung kayo po ay natatraffic dyan, lumahok po kayo sa isa pong magaganap na job fair na pangangasiwaan po na isang retail company kung saan alok nilang trabaho ay kahera, bagger, company nurse, accounting clerks, technical assistant at marami pa pong iba. So ayan iba't ibang mga job fair ang ating pong palagiang inaanunsyo. Wag na po kayong magpapaloko sa kung ano-anong mga post na nakikita nyo sa social media. Gumastos na kayo, biktima pa. Diba? Ay, sayang ang panahon. Teka, ilan lamang po mga paalala sa ating pagbabalik. Diary sa radyo na 4:53. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Super Radio Number 1. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Pasensya ka na pero huwag mo nang aksayahin ang oras mo sa akin. Wala akong mabibigay na kahit ano sa'yo Hindi pa kasi ako handang pumasok sa panibagong relasyon. Sana maintindihan mo yon. Ano man ang nangyari sa amin ni Norman, umaasa pa rin ako na maaayos namin yun. Suma sa puso. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Dyaryo! Dyaryo kayo dyan! Dyaryo! Dyaryo sa radyo sa Double B. Balitang Balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gluco Pro. Say yes to the super fiber. Drink Gluco Pro. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Vanular, ang gamot sa diabetes at kolesterol sa bayan ng Vanular. At mga kapuso, eto na ang ating pong Diary sa Radyo. Mga headlines, mga balita sa Diaryo. Updated po yan sa Super Radio 2026. Magmula po nung nakalipas na linggo, magkakasunod po ng mga balita, mga insidente po sa dagat. Ang ating pong natanggap sa Glan Sarangani, iba yung mga estudyante,
yung pong MV Devon Bay, kung saan po may 2 nasawi at may 4 pang hinahanap. At may isa pang barko, di ba Kapitan Andoy, yung nailigtas din at nasagip po ng Philippine Coast Guard sa may bahagi ng Davao. At ngayon po, ang banner story ng Philippine Daily Inquirer, Philippine Star, Manila Bulletin, gayon din ang Abante at Filipino Star ngayon, 18 individual nasawi matapos lumubog ang isang ro-ro vessel sa Basilan kahapon po ng madaling araw. Ayon nga sa Philippine Coast Guard, mahigit 300 pasero ang sakay ng MV Tristan Kirsten 3. Bukod sa mga nasawi, may 10 iba pang sakay ng lumubog na barko ang patuloy na hinahanap. Siya po ay may dula na 332 na pasahero. Ang capacity po, ang allowed po na maximum capacity ng barko ay 350. Hindi po siya overloaded. Wala pa po tayong nakikitang oil spill. Sana ay wala pong mangyaring oil spill sa lugar. Yan po ang tinig ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ron Hill Gavan. Diaryo sa radyo. Samantala mga kapuso, sa ating balitang pampalakasan, panoorin niyo po ito. Labanan po ng mga mahuhusay sa volleyball sa NCAA. Gitna po ng linggo pero sukdulan ng aksyon ngayong Miyerkules sa NCAA Season 101 Women's Volleyball. Live po yan at the San Andres Sports Complex. JRU Lady Bombers versus Perpetual Lady Altes. Alas 11 po ng umaga sa Heart of Asia. San Beda Lady Red Spikers kontra sa AYAC Lady Generals naman alas 2:30 ng hapon sa GTV at Heart of Asia. Mapapanood din po yan live online sa NCAA Philippines at GMA Sports YouTube channels at Facebook pages. Building greatness, this is your NCAA Season 101. Diaryo sa radyo. At syempre po, wag nating kalimutan ang supply po ng tubig mga kapuso sa mga sinusuplayan. Sineserbisyuhan ng Maynilad sa Muntinlupa City. Mula po alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng umaga bukas o alas 2 ng madaling araw bukas. Napakahaba po. Sa Muntinlupa nga po, sakop niya ng mga bahagi ng Barangay Poblasyon at Barangay Tunasan. Simula naman po, ito mas grabe ito. Mula po alas 5 ng umaga hanggang alas 2 ng madaling araw po bukas. Sa Las Piñas City po, Barangay Almansa 2 naman ang apektado. Sa Maynilad pa rin mga kapuso, mula po 10 p.m. O sa Manila Waters, mula po 10 p.m. hanggang 4 a.m. bukas, Mandaluyong City, Barangay Barangka Ilaya, Barangka Ibaba, Barangka Itaas, Hulo, Plainview at Mauway ang apektado. Sa Quezon City naman, Barangay Kulyat at Matandang Balara. Habang sa Antipolo City, Rizal, bahagi po ng Barangay Santa Cruz at Barangay Mambuga ng apektado ng pagkawala ng supply ng tubig. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Gluco Pro. Say yes to the super fiber. Drink Gluco Pro. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Vanular, ang gamot sa diabetes at kolesterol sa bayan ng Vanular. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Okay mga kapuso, sunod na si Kuyang Orly Trinidad para sa marami pang mga balitaan. Maraming salamat Mac Angel de los Reyes sa Magdalena Sorsogon. Salamat sa inyong pakikinig ng inyong pamilya. At isang taga Solsona, Ilocos Norte, tama ba? Si Rolly Mogado. Ayan, maraming salamat. May nagtatanong. Bakit daw ang oil companies ang laki magtaas? Katiting naman magbawas. Alam na this. O teka mga kapuso, syempre, muli po si Kuyang Orly ang bahala na sa marami pang mga balitaan. Muli po ito yung likod, Manny Vargas. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang umaga at ingat po tayong lahat. 4:58 na. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. DZBB number 1 sa Mega Manila. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB Super Radio.